Dear Lady Love TV. Ruined Fairy Tale with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-13 bahagi. The need for her was overwhelming. Gusto niya iyong masuyong angkinin, pero sa tingin niya ay hindi niya iyon kaya. He had to be inside her now. He reached between her legs and tugged at the piece of lace, tearing it like paper. Then, he was gripping her by the waist and slowly lowering her to himself. She moaned as his hardness stretched her, the almost lost at the feel of her. She was unbelievably tight and slippery, soft. Her molten walls enveloped him in a tight, wet heat. He pulled her hips to him as he thrust hard, burying himself to the hilt. They were both lost in the sensations. Humigpit ang yakap nito sa kanyang leeg at humigpit din ang pulupot ng mga binti sa kanyang bewang. Hinagilap niya ang labi ni Cassie at mariin itong hinalikan. Nagsimulang gumalaw ang kanilang mga katawan. Their moans and groans were lost in each other's mouth. Their bodies moved like they had been doing this forever. Every stroke, every quiver, every kiss and every touch. It brought them closer and closer to the searing peak. Her hips ground against him frantically, urging him to go faster and harder. And he did. He held her hips tight as he thrust deeper and harder. Her walls tightened around, and he yelled her name. His hips thrust harder as she milked him for all his worth. Isinubsob niya ang mukha sa balikat nito. Ruffy. Her voice was quivering as well. Liyo pa rin sa mga sensasyon. Hinagka niya ito sa balikat bago inangat ang mukha. Hinihingal pa rin ito at bahagyang nakaawang ang pagmupulang labi. Hindi niya napigilan ang marahang hagkan iyon. She had the softest lips. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, idinikit nito ang noo sa kanya. So you like me? She murmured. Hindi niya napigilan ang pagngiti. Hinagka niya ito sa tungki ng ilong, sa noo, sa talukap ng mga mata at sa mga labi. I'm not sure. Hey! Hinampas siya nito sa balikat. He laughed and grabbed her hand. Hinagka niya ito sa palad. Nakangiti nitong isinubsob ang mukha sa kanyang leeg, but she gasped when she felt him harden inside her again. Namumula-mula mga pisngi at nanlalaki ang mga mata nitong napatitig sa kanya. His lustful eyes just stared back at her. Isang piliyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sinagot niya iyon ng mariing halik. They barely made it to the bed. May sumisigaw, may umiiyak, may nagbabasag na mga kung ano-ano, may humahampas sa kung ano. She wanted it to stop, wanted somebody to make it stop. But no one was there and he was too weak to stop it. Nagpatuloy ang mga iyak at sigaw. Raffy! Raffy! Marahasan nagmulat ng mga mata ang binata. Madilim ang paligid at may babaeng umiiyak. Sa loob ng ilang sandali, napuno siya ng takot at akala niya ay nananaginip pa rin siya. Akala niya ay naroon pa rin siya. Nagkukulong pa rin ang kanyang madilim na silid habang naririnig niya ang pagsigaw at pag-iyak ng ina. Raffy! Raffy! Naramdaman niya ang mainit na pagyakap sa kanya ng kung sino. It's okay. I'm here. It's okay. Mariin niyang pinikit ang mga mata at niyakap si Cassie. Patuloy ito sa paghikbi habang hinahaplos ang kanyang buhok. Marahan siyang dinuduyan nito upang itaboy ang kanyang mga bangungot. Inangat niya ang mukha at tinitigan ng dalaga. Mula sa liwanag ng lampshade, nakita niyang namamaga at namumula mga mata nito sa sobrang pag-iyak. Sa kabila ng lahat, hindi niya napigilan ang pagngiti. Cassie, you're supposed to stop me from crying and screaming. Bakit ikaw ang umiiyak? I don't know what to do. She sobbed. You were having a nightmare and you were asking someone to stop it. Hindi ko naman alam kung paano yun patitigilin. She cried hysterically. Hindi niya napigilan ang matawa. Naningkit ang namumula nitong mga mata at hinampas siya. I'm serious, she cried out. How dare you laugh at me? Nakangiti niyang hinagilap ang mga kamay nito at sinubsob ang mukha nito sa kanyang dibdib. I'm sorry. I know you're serious. Whatever, she continued crying against his chest as she wrapped her arms around his neck. Hinahalikan niya ang mga noo nito at marahan siyang umiti. Bahagya pa rin itong umiiyak sa kanyang dibdib. Ang luha nito ay bumabasa sa kanyang balat na tila ba gusto nitong hugasan ng mga natitirang takot na dala ng kanyang panaginip. His throat tightened as she cried for him.
Ipinikit niya ang mga mata at nilibing ang mukha sa leeg ng dalaga. Magmula pa noon, siya na ang laging umaalos sa mga taong binabangungot sa buhay niya. Ang mga bata at kasamahan sa lasalidad ng mama niya, si Annie, siya ang laging gumigising sa mga ito, ang yumayakap at nagpapatahan. He always had to be strong one. Hindi niya maaaring alalahanin ang mga takot niya dahil lagi siyang may inaalalang iba, may inuunang iba. He held Cassie's arms tightly. No one had ever cried for him. No one had ever ran their fingers through his hair and held him tight as his nightmares consumed him. Siya ang umaalos sa mga bangungot at takot ng iba. Pero kahit minsan walang gumising sa kanya mula sa sarili niyang mga bangungot, he hugged this very first person who ever tried to wake and soothe him from the monsters and demons that haunted him. Do you think they'd be glad to see me? Hindi maiwasan ni Cassie ang kaba sa boses. Hindi rin niya maiwasan kagati ng labi sa pag-aalala. Stop that. Hinawakan ni Rafi ang kanyang pang-ibabang labi at bahagyang pinisil iyon. You're going to cut her lip. Saway ng nobyo. Bumaba ang mukha nito at marahan siyang hinagkan sa mga labi. Automatikong pumikit ng kanyang mga mata at pumalupot dito ang mga braso. Hinihingal siya at hilo nang pakawalan nito ang bibig niya. They'd be happy to see you. Come on. Lumabas ito ng kotse at tumakbo sa side niya para pagbuksan siya. Bumaba siya ng sasakyan at muli siyang nilukob ng kaba. Cassie, matabang siya nitong tinitigan. Humalukip-kip siya rito at inis itong tinitigan. You don't understand women at all. Halos 3 buwan ko silang hindi. 1 buwan lang ha. They probably hate me now. Baka sa galit nila sa akin, tinapon na nila yung mga pasalubong ko. Sino bang magtatapon ng iPod at V-Bucks? I'm serious. Nanggigigil niyang pinadyak ang paa. Pero malapad na nangingiti pa rin ang binata. You're very pretty when you're angry. She screamed. He laughed and hugged her. Eksakto namang nakarinig sila ng tilian at dagundungan ng mga paa mula sa kabilang side ng gate ng La Soledad. Ilang segundo pa, bumukas iyon at nagtunghay na nasa kanila ang 6 na matatabang bata. Ate Cassie! At tinapon ng mga ito ang sarili sa kanya. Doon tuluyang nawala ang lahat ng kanyang kaba. Tumatawang niyakap niya ang mga ito. The people of La Soledad warmly welcomed her again. Nakipaglaro sila ni Rafi sa mga bata buong umaga ng Sabado na yon. 1 linggo na mula nang maging sila ng nobyo at para sa kanya, ang 1 linggo na yon ang pinakamasayang linggo ng buong buhay niya. She was busy designing baby clothes and buying fabrics for Cassie's boutique. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang pumayag ang daddy niya na itayo niya yon. Kailangan niya talagang pasalamatan ang mami niya at si Nana Sonia na tumulong mangulit sa kanyang ama. But she supposed it was Rafi whom she should thank the most. After all, ito ang nagbigay sa kanya ng pag-asa na maaari niyang seryosohin ang hobby niya. Tinutulungan siya ni Nana Sonia at Sedi sa boutique at malaki ang pasasalamat niya sa mga ito. She was so happy to find something that she could somehow call her own. And of course, there was Rafi. She smiled as she stared at the man sitting next to her. Nasa hapag sila at nanananghalian. Kausap nito si James tungkol sa mga renovations na kailangan sa La Soledad. Sa Manila na rin nakabase ang mag-asawa at ngayon ay lagi na rin nasa bahay ampunan tuwing Sabado at Linggo. Hindi na niya sinasabi sa mga magulang ang tungkol sa relasyon nila ni Rafi. Ang sinabi lang niya ay magkaibigan na uli sila ng binata. Sa tingin niya ay mape-pressure ang nobyo kapag nalaman ng parents niya ang relasyon nila. Kilala niya ang mami at daddy niya. Sigurado siyang makakarinig ng wedding bells sa mga ito kapag nalaman ng totoo. Matapos magtanghalian ay tumulong si Rafi sa general cleaning ng bahay. Natoka sila maglinis ng attic at itapon ng mga gamit doon na hindi na kailangan. Habang naglilinis may nakita siyang picture frame na may larawan ng isang babae. Mahaba ang buhok nito at balingkinita ng katawan. She had a heart-shaped face and a straight up-toned nose. It was her eyes that were most compelling. They were big and deep-set with thick dark lashes framing them. She's beautiful. Pinahid niya ang alikabok sa salamin ng frame. Napaangat ang mukha ni Rafi mula sa hinalungkat nitong mga papel sa isang kahon. Who? Kunot noong tanong nito. Itinaas niya ang larawan at pinakita sa binata sa kanyang tabi. His jaw tense and his dark eyes became hooded. Then, his sensual lips curved into a sad smile. Yes, she was. Ibinalik nito ang atensyon sa ginagawa. Mama mo ba siya? Payak itong umiti. How did you know? Sabi nila, hindi ko siya kamukha.
As much as I hate it, I think mostly after my father. Ibinalik niya ang tingin sa babae. Napakaganda nito pero tila napakalungkot. Pareho kayo ng mga mata. They were both very intense and sad. Mas lalo nag-intense ang anyo at huli na para bawiin niya ang sinabi. Marahil ay masyado siyang nanghihimasok sa mga alaala nito. I'm sorry, I didn't mean to insinuate anything. Nagtaas ito ng tingin at bahagyang umiti, pero gaya ng babae sa larawan, hindi yun umabot sa mga mata ng binata. It's okay, I'm not offended. Tila hindi nito mahanap ang mga salita at sa loob ng ilang sandali, muli niyang nakita ang lalaking nagmamakaawa na patigilan ng mga bangungot nito. Hinawakan niya ito sa mga pisngi at marin itong pumikit. Ginagap nito ang kanyang kamay. It's okay, Rafi. You don't have to tell me. Nagmulat ito at mataman tumitig sa kanya. Maya-maya ay mapalamlam na ang mga mata nito at hinila siya sa batok. He softly pressed his lips to her forehead. Ipinatong nito ang noo sa kanyang balikat. My mother died when I was 9. Hindi siya nakaimik doon. She came from La Soledad too. Kagaya ng mga bata dito, inabuso rin si mama ng totoong pamilya niya. Napunta siya rito nung 16 siya. Si dad ang mga magulang niya. Ang orihinal na may-ari nito. Kaya si dad ay laging andito din noon. They had a relationship and they had me. And tila may bumara sa lalamunan ng kaharap at pakiramdam niya ay nahihirapan itong ipagpatuloy ang susunod nitong sasabihin. Dad was forced to marry mom. Relihiyoso ang mga magulang ni dad at pinilit nilang panagutan ng tatay ko yung nangyari kay mama. Si dad, he resented it. He resented mom especially. He never loved her but he was stuck with her. By now his voice was trembling. Mariin na rin ang yakap nito sa kanya na tila ba nais itong humiram ng lakas sa kanya. He beat her every fucking day. Iniiwasan niya ang mukha ni mama para hindi makita ng iba, pero sa katawan nito, naramdaman niya ang pag-iinit ng mga mata para sa masakit na alaala ng binata. Kahit kailan hindi gumaling ang mga pasa niya, laging may bago, lagi siyang may sugat. Iyong mga magulang ni dad, alam nila ang nangyayari pero hindi nila pinansin. They were hypocritical people who valued their name so much that they wouldn't allow a scandal to taint it. And it was fucking ironic. Tumutulong kami ni mama sa home na to sa mga batang inaabuso, pero kay mama walang kayang tumulong sa kanya. Ayaw niyang umiyak pero hindi niya mapigilan. Hindi niya lubos maisip kung gaano kasakit yon kung sa kanya talaga nangyari yon. Kung siya mismo ang nasa sitwasyon ng nobyo. Nobody stopped it. Nobody saved her. I couldn't save her. I couldn't stop it. So, natakot siya sa susunod nitong sasabihin. So she decided to stop it herself. She killed herself. She cried out and shook her head. No, she shouldn't. Tagak itong tumawa at marahang kumala sa kanya. Nakita niya ang kapaitan sa mga mata nito. Can you blame her? Isipin mo kung ikaw ang nasa ganung sitwasyon at lahat ng takbuhan mo walang magawa para tulungan ka. Maimpluwensya ang mga magulang ng tatay ko, pati mga police at social workers na papatahimik nila. Could you imagine waking up every day being subjected to all forms of abuse? I will not burden you with the details but rest assured, she's in hell with my father. Patuloy sa pagtulo ang kanyang luha. Ramdam niya ang paghihirap ng nanay nito. Hindi niya hihilingin mangyari kahit sa pinakamasamang tao nangyari rito. Pero hindi pa rin niya matanggap ang ginawa nito. But she shouldn't have ended it that way. She shouldn't have left you that way. It's the cruelest thing to do to a child. No child should be made to experience that. Nakita niyang nilabanan ni Rafi ang sarili nitong mga emosyon. Mariin niya itong hinawakan sa mukha at pinwersa itong tumitig sa kanyang mga mata. His dark eyes bore into hers and she ached for the broken child who was still inside him. It was not your fault. It will never be your fault. I could not imagine the pain he went through, but a parent should never do that to their child. A parent should protect their child, not the other way around. It was not your fault, and it will never be your fault. Mariin itong pumikit at mahigpit siyang niyakap. Pinulupot niya ang mga braso sa nanginginig nitong bulto. I couldn't save her. I couldn't stop it. I couldn't. It was not your fault, and it was not your fault. Umiyak siya para sa mama nito at para sa sakit na nadarama ni Rafi. Pero higit sa lahat, umiyak siya para sa batang lalaki na hanggang ngayon ay naroon pa rin at nagkukulong sa bangungot na yon. Paulit-ulit pa rin umiiyak at humihingi ng tulong.
We should tell your parents soon. Marahan ang boses ni Rafi mula sa kanyang ulunan. Isiniksik niya ang katawan sa gilid ng binata at otomatikong humigpit ang yakap nito sa kanya. They just made slow leisure love in his bed at La Soledad. Linggo yun at bukas ay aalis na sila sa nasabing bahay. Ihatid siya nito sa hotel at ito naman ay uuwi sa unit nito sa may Ortigas. We can't keep this secret for long. We're not even using protection. Infertility runs in my family. Nanigas ang katawan nito roon. Kinagat niya ang labi at dinikit ang noo sa balikat ng nobyo. We don't have to worry about unwanted pregnancy. I doubt if I could get pregnant that easily. So what are you trying to say? Ramdam niya ang pinipigil nitong galit. Marahas din ang anyo nito sa ilalim ng ilaw ng lampara. Na dahil malabo ang chance na mabuntis ka, wala nang dahilan para sabihin sa kanila ang tungkol sa atin? Yun ba ang sinasabi mo? Then what the hell are we, Cassie? Rafi. Marahan niya itong hinawakan sa pisngi. Pumikit ito at umiimbagang. He leaned to her touch and she felt him calm down. Shit, I'm sorry Cassie. I didn't mean to shout. I was just... Marahan niya itong hinagkan sa labi. No, I'm so sorry. Iniyakap niya ang braso rito at muling isiniksik ang katawan dito. He pulled her closer instantly.